Okay mga Lugino, meron tayong gagawin ngayon, no? At wala pa tayong project na malaki. Dito muna tayo sa Latiro muna tayo. So sabi maliit lang daw ang tama nito. So ayan, kung mabaklas natin yung mga gamit nito. So ayan yung mga binaklas na natin, mga puan, mating. So yun, lumantad na ang talagang kanyang sira, no? Napakalaki, halos putput na hanggang dito yan, hanggang dito, ayan. So medyo matagal-tagal nating gawin ito dahil babaklasin natin yung lahat ng gulok, din papalitan natin ng bagong air. So mga lodi, isa sa mga nagpapabulok sa mga sasakyan natin ay itong itong mating. So yan, yung mating na yan. So dahil yung bakal ay natatakpan ng mating, so hindi na natin nakikita yung mga alikabok, yung dumi. So gaya nito, naipon na lahat ng dumi, and then siyempre nababasa. So yung dumi na to, pag nabasa na to, ay talagang matagal matuyo, at yan ang ayaw ng bakal. So talagang mabubulok na siya. So mas maganda pa nga yung walang mating, no? Pansin nyo yung mga jeep, walang mga mating, matagal mabulok yung kanilang mga flooring. So mga lodi, ganito kalala yung sitwasyon na tong truck na to. At pag taglabaklas ito, medyo mahirap din, no? Dahil yung iba dyan ay nakasabit. Ito meron siyang pinaka-chassis niya, at tumama dyan yung bulok, at mahirap tanggalin. So mga lodi, no, wag lang puro trusses yung gagawin natin. At totoo lang, sa ngayon wala pa tayong project na malaki, wala pang mga trusses. So, kaya dito muna tayo sa paglalatiro ng mga truck, no? At napakarami ng gagawin dito, no? Daming sasakyan dito. So ayan, maraming lataruhin, kaya dito muna tayo. So mga lodi, no, kung acetylene ang gamit nyo sa ganitong mga automotive, no, gaya nito, isang forward yung ginagawa natin, ay maghanda kayo ng tubig, no? Ayan, may butas to, ayan, ayun yung pinaka safety nyo. At kasi pagka ganito, tingnan nyo to, ito ay asfalto, no? Kaya ito, yan, no, asfalto yan. Kapag nasunog yan, ay talagang nag-aapoy yan. So tingnan nyo yan, no? Talagang mag-aapoy yan, at yan yung delikado, dahil pati ilalim nito ay may coated na asfalto. So kung dito nyo lang titingnan, akala nyo ito lang yung nasusunog, pero pati ilalim niya nasusunog. Kaya kailangan nyo ng tubig, yun yung pinaka safety doon. So mga lodi, no, yung ginagamit ko dito ay combination ng welding saka acetylene. So kagaya nito, yan, tinako muna ng welding bago natin hinangin ng acetylene, para hindi tayo mahirapan. So dito mga lodi, no, tapos na natin to i-repair, no. So ganito kalapad yung tinanggal nating bulok, no. Kasi yung halos tinutungtungan ng mga sumakasakay dito ay yung kapirasong bulok na yero at yung carpet, no. So ito, tapos na to. At dito naman sa kabilang side, sa may driver side, ay tinanggal na natin lahat ng mga bulok. So ayan, tinanggal na natin pati dito. At ayan yung mga bulok na tinanggal natin, ano. So kailangan natin tanggalin para pag tinapalan natin, yung mga putik ay hindi na sumuot sa lumang yero. So ito mga lodi, no, tinanggal na natin to, at ang ginamit natin na pang tabas dito ay grinder na. Kasi kung gagamitan natin to ng acetylene, dahil manipis lang tong yero na to, ay maglulubuhan to. So mahirapan na tayo maibalik sa dati niyang forma
kapag ka nainitan na ito, no? Nagbibingkungan to mga yero, kaya mas mainam grinder yung gagamitin sa pagtabas ng mga bulok sa Santa Barbara. So ganito ang diskarte ko mga lodi, no? Bago ko hinangin ng acetylene ay pinipit up ko muna. Ganito, ipipit up mo muna yung mga ipapalit natin, no? Pit up muna, welding ang gamit natin. Then saka natin, pag nakapit na yan, saka ko ngayon siya hihinangin ng acetylene. So kagaya nito, yan, mga nakapit up na yan, para dire-diretso na yung ano natin, dire-diretso na yung pag hinang ng acetylene, hindi na yung naghihinang, nagpipit up. So mga lodi, no, natapos na natin to. So ito yung pinalitan natin, ito, tsaka yan. So marami rin talaga bulok na. So bali 5 days natin tinrabaho ito. So bali dalawang side, meron tayo sa dito at dito sa passenger side, at ito yung may pinakamalaking damage. So ito yung pinalitan natin. Nabot tayo ng 5 araw umpisa sa pagbaklas ng mga upuan dito. Ngayon ay ano na to, binugan na natin ng hangin, ng compressor, din pipinturahan na ito. So mga lodi, no, ito yung isa sa mga kinatakutan kung minsan ng mga latiro, yung makasunog. So dito nasunog natin yung itong headlight, no. So bali ito palitin na rin naman talaga, pero dapat hindi talaga siya dapat nasunog. So hindi naman natin sinasadya, hindi naman natin nakalain. So nasunog dito at nadamay ito. So ito pipinturahan naman talaga to. Ngayon tinanggalan natin yung mga ilaw bago pa masunog lahat. So ganun talaga mga lodi, no, lesson learn, no? Dapat tanggalin yung mga pwedeng masunog dahil plastic lang. So, madali talaga masunog. So isa yan sa mga kinakatakutan natin na mangyari. Alright mga lodi, no, tapos na rin natin to, no, na pinturahan na natin. So ginamit natin dito ay roller na lang, no. Yun. So next natin dito ay ibalik natin dito yung mga upuan. So dahil yung mga pinaglalagyan nito ay sira na, tinakpan na natin. So gagawa na lang tayo dito ng bracket para paglagyan ng mga upuan. So Lunes na ito, no? Dahil sa ngayon papatuyuin pa natin ito. Hindi natin pwede ito galawin hanggang basa pa yung pintura.